trainer, tao. Self-proclaim, santaan natin. Next! Yan. So ito po ang topic na inassign sa akin. Pwede bang pakibasa? With feelings, ha? Okay, go! Interact. I am a leader and I know how to challenge and be challenged. So guys, alam nyo, Sir Mario, ano naman pag-uusapan natin? Sabi mo, hindi how. So hindi pala kami matututo ng mga how, paano maging leader or become effective at that. So ano bang di-discuss nyo? Kung kanina, may pinakita sa inyo ng previous speaker, why you must be a leader. Meron kasi mga ibang tao, kahit nakikita na nila yung mga rason kung bakit sila kailangan maging aktibo, kung bakit kailangan nilang maging leader, kung bakit kailangan makialam sila, tumulong sila sa ibang tao, ano man ang mga advokasya or mga causes o mga pinaglalaban nyo, na ituloy nyo lang yan, parang wala pa rin eh. Bakit? Kasi kulang sila ng bagay na ito. Pwede bang ipakita natin yung susunod? Susunod pa. Yan. Anong nakalagay dyan? Do you know that even God Himself, sino mga mahilig magbasa ng Biblia dito? Ayan, very good. Ayan. Meron actually na nilalaman ang Biblia na even God Himself encourages us to be leaders. Ito yung sinasabi ng verse na yan. 1 Timothy 4:12. Let no one, share di ba ito? Ewan na natin yung nagpasan mo na yan. And then, di ba? Sige, huwag mo na nagpasan yan. Sakyan na lang natin. Kunwari, first time mo makita at madinig. So sabi ni God, let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. So even si God, hindi niya tayo binibilitan. Ilang taon na ba kayo dito? Ano ang age niyo? 17? What? 18? 19? Ay, hindi pala tayo nagkakalayo, no? Parang, ako kasi 20. Hindi naniniwala? Yes, I'm 20. 10 years ago. 30 na ako ngayon. Pero hindi ka, according to the National Youth Commission, ang definition ng youth ay from, of course, yung pinanganak ka hanggang 35. So meron pa akong 5 taon para i-enjoy ang pagiging youth ko as defined by National Youth Commission. Yan. So syempre, kapag tayo ay mga religious people, or we look up to God too much, yan, enough na the reason. Di ba? Para masabi ko, we really have to be leaders because even God Himself encourages us, tells us to be leaders despite our youth. Don't belittle ourselves. We can do something. It's not about how old you are. It's not about how much or how many experiences you've already had. It's just about simply having what? That goal in mind, that mission, and of course the longing to serve other people. Alam niyo, nung narinig niyo naman siguro doon sa introduction, nung estudyante pa ako, ang dami kong orgs, napakadami talaga. Naging hobby ko ang pagkakaroon ng maraming orgs. Gusto niyo tanungin how many orgs I had back in college? How many? 18. 18 orgs. Yes. Madami akong orgs doon. Una-una mga frat. Ang dami kong frat. Fratting ko to. Fratting Singapore. Fratting mo ng pera. Yeah. And guys, mahilig din ako sa mga community work. Mga civil work. Yes, I was once part of the sige-sige gang, smoothie, bahala na gang. Yeah. Diba? Ang dami kong orgs. Kidding aside, I really had many orgs back in college. 18. Mga inside, outside of the school, school level, national level, international level. May mga natatanong sa, Sir, paano mo na-survive yan? 18 organisasyon. Tapos, according to the intro, graduate ka pa ng cum laude. Ang galing mo naman, sir. Una sa cum laude, actually, dinaantan yan sa pag-sip. Sip. Yan. Sabi nga nila, hard work beats talent. Yun ang hard work ko. Pag-sisip-sip, pangungopya, at pag-rely sa other people. Just kidding. Ano yan? Seryoso talaga ako ng pag-aaral. Pamaniwala naman ngayon. Dapat I have to serve as a role model here. Pero going back to sa leadership part, yes. Sabi kasi, sinalagi ko sinasabi sa tao,
Alam nyo, I'm not kidding. I had 18 orgs kasi mahilig talaga ako eh. Back then, it was really my vocation. It was really my passion. Different kinds of orgs, academic, political, ano pa, society, yung mga community, ayan. Pati even yung mga IT-related, mga youth into technology, things like that. So, lagi nilang tinatanong sa akin ng mga tao, so paano mo na-handle lahat yan? Kasi alam nyo guys, sa leadership, pero huwag nyo naman sanang isipin na, sir, pasiyan pa ng pagiging magaling o what? Magandang leader, yung ang daming orgs, hindi. Kahit pa isang org lang yan, basta madami ka na-accomplish, not for yourself, but for other people, it doesn't really matter. But just to share with you, paano mo na-survive ang 18 organisasyon at different levels inside and outside of the school? Siguro ito lang tip about being an effective leader that I will share with you. Huwag mong kalirin, di ba? Ang magaling na leader, you know how to make great use of, sino? The people on your team. In order to balance everything that you do in life, guys, you have to capitalize on this word we call delegating. But do not abuse it. May mga leaders na inaabuso, tama. Uy, magandang excuse to para ibigay na lang lahat ng trabaho sa ibang tao. At ako pasarap na lang ng buhay. Chillax, relax. I-assign ko to, meron na mga bagay na pwede mong i-assign. Kapag ang mga gusto mong i-assign would develop other people, would make them grow to where you are right now in the future, yun yung mga tinatawag natin ng leadership and management tasks. Pwede mong i-delegate yan. Pero yung mga tasks na personal, o parang administrative in nature na alam mo, you are the only one accountable for, or you are the only one who's gonna be held liable to, hindi mo pwedeng i-assign yan. And ano pa ang problema? Sir, teka, tao lang tayo. Paano mo na-manage yung oras mo? Sabi ko rin doon sa kwentuhan ko kanina. Alam niyo ba guys, sino dito naniniwala sa time management? Taas ng kamay. Ako din naman naniniwala sa time management. Pero it's not so much of a big deal. Because guys, you know what? With time, you don't really manage time. Ask me why. What do you think? Guys, all of us only have 24 hours a day. Tama? Sino dito may 25 hours a day? 26, 27, 28, 48. Saan planeta kayo nakatira? Kasama ako sa inyo, hindi na tayo pare-pareho doon. We're gonna make a family there. Right? Guys, lahat tayo 24 hours a day lang. Pero bakit kaya merong mahirap, may mayaman? Merong successful, may hindi. Merong productive, merong busy-busyhan. May malaking pagkakaiba yun. Busy ako! Busy daw, pero anong ginagawa? FB, di ba? Yan. You know, everybody has a right to claim he or she is busy. Pero tanong, are you productive? Yan. Bakit kaya ganun? Kasi guys, it's not really time that you are managing. It is yourself and your focus and discipline. Tunnel vision sa lahat ng mga ginagawa nyo. Ito not leadership related, pero magbigay lang ako ng example. Sabi, nagmamanage daw ng time. Bukas, gigising ako ng 6 o'clock a.m. kasi mag-review ako para sa susunod na exam. Ayan. Mag-set ng alarm clock. Sinet ng, let's say, mga gigising ng 6 a.m. So, 6 a.m. Ayan. Nang tumunog ang alarm clock, dahil katabi, ano ang ginawa? Pinatay. O kaya, what? In-reschedule. Sabi, ako, walking distance lang naman ng UP dito eh. Di ba? I-reschedule ko na lang. Ising ako ng 6:10. Ang pasok niya, let's say, mag-assume tayo, sabihin natin ng mga 6:30. Ayan. Walking distance lang ng mga 5 to 10 minute walk. Ayan. Tapos, dumating ng 6:15, ay, lapit ko lang naman dito, kaya ko, tatakbuhin ko na lang. Ayan. Ganun lang ganun. Is that time managing? No, it's not. O, yung iba pa sabi, by 9 a.m. to 10 a.m., gagawin ko yung project ko sa harapan ng computer. O yan, dumating na 9 a.m., sinimulan nga. Pero, may mga distractions in between. Ano yung mga distractions na yan? Okay, teka. FB muna ako. Teka, mapanood nga yung video ng latest ni Usher tsaka ni Chris Brown sa YouTube. Teka, patis nga muna yung aking boyfriend, yung girlfriend. I just wanna check how he or she is.
Ayan. Natapos ang 10 a.m., natapos ang project? Hindi. So is that effective time management? No, it's not. Because it's not really time that you're managing. It's your focus and your discipline. Tandaan yan, ha? Okay, sulat na yan. Isusulat ko yan, Sir Mario. Yeah. There. Okay ba yan? So yun yung reason. Sabi ko kasi, aside from delegating, I did not just manage time. I managed myself and the people around me. Kaya nakasurvive tayo sa 18 organizations na yun. Kahit pa paano naman, ay sinuwerte pa rin. Nagkaroon pa naman ng konting bulak-lak sa resume. Yan. Dahil sa hard work. And hard work is defined as pagsisip-sip. Ayan. Pero alam nyo, gusto ko sana dito sa buong speech ko na ito. Ilang minuto lang ba na ibigay sa akin? 40 minutes. Ayan. Maganda na kayo kasi sa akin ang 40 minutes times 2. So ilan yun? Ayan. Joke lang. I will try, this is one of the reasons why I'm not a fan of time management. Because I don't manage time well myself. So guys, alam niyo na, kapag nag-overtime na ako, hilahin nyo na ako, isakon nyo na lang ako. Kaladkarin nyo ko, sir, tama na, sir, parang awan nyo na. I-close nyo na yung speech nyo. Okay. Yan. Alam mo, yan po ang aking favorite radio station. At dyan iikot yung aking topic. Alam niyo ba yung station na yan? Hindi kayo nakikinig ng napakasikat. Uy, sikat na yung radio station na yan worldwide. Hindi na papakinggan yan. WIIFM, your favorite radio station. Ano ibig sabihin ng WIIFM? Sino may alam? Hindi naman kasi, sorry, joke lang yun. Yan. Once again, tawa kayo. There. Yan. Ang WIIFM is actually an acronym. It stands for What's in It For Me. Kasi ako personally speaking, and this is just my opinion, sometimes it's not enough for some of us to know or realize the whys of why we have to become a leader. Pero kapag nakikita mo yung What's in It For You, di ba, wow, mayroon mga benepisyo pa na pang personal at pang kapaligiran at pang mga kasama natin, mga people around us, na pwede pa lang natin i-enjoy. And dyan iikot yung ating pag-uusapan. And sana by the end of this talk, mas lalo kayo maingganyo na maging leader kasi alam nyo na yung what's in it for you. Ano nga ba yan? What's in it for you? Kung ikaw ay selfish na tao, siguro ito yung makikita ng mga benefits ng pagiging leader. Ano nakalagay? Fame and fortune. Uy, sobrang na-enjoy ko yan nung ako'y college. Kung selfish na akong tao, Ano yung mga fame and fortune? Ano yung mga perks and privileges ng leader ka? Number 1, you will be famous. Asan yung mga leaders dito? Yung mga leaders ng ISEC, kahit pa paano is na-enjoy nito. Gusto kong kausapin yung presidente ng DNSUD ISEC, pati yung UPLB. Ayun, asan na yung presidente ng DNSUD? Umalis. Kausapin na lang natin yung presidente ng UPLB. Punta ka muna dito, para may participation ang ating speech. Na-enjoy mo ba yan? Medyo sumisikat ka ba dahil sa president ka? Hindi masyado. So napahiya na ako. Diba? Yun lang yun eh. Hindi, pero, diba? Sige, thank you.